po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang kahalagahan ng pagiging malinis na kasangkapan ng Diyos? At mayroon tayong concept na ransom. The Bible teaches that Jesus gave His life as a ransom for many. A ransom is price paid to set someone free from bondage. Humility was established, sin commended under God's holy justice and powerless to give itself in love. Jesus offered His own blood as the ransom, not to Satan but to God, to satisfy divine justice and redeem us by His death and resurrection. He purchased our freedom, secured our forgiveness, and brought us into God's family. At may kita po natin ito sa Titus chapter 2 verse 13, who gave himself us for redeem us for all wicked and to purify for God himself, a people that His very own, eager to do what is good. Sa Tagalog po, siya ang nagbigay sa kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakilinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya, masipag sa mabuting gawa. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, Jesus ransomed us from slavery to sin. So, yung Panginoon po pala, tinubos na tayo sa pagiging alipin sa kasalanan. Ngayon naman sa second teaching, Jesus ransomed us by His blood. So, tinubos pala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa pamamagitan ng buhay na kanyang ipinalit. At ngayon naman sa third teaching natin, Jesus ransomed us by the Holy before God. So, tinubos din pala tayo ng Panginoon sa Kristo sa pagiging kanyang banal bago maging Diyos muli. At ngayon naman sa ating application, first application, ask God for spiritual breakthrough. So, every time na nagkakaroon tayo ng problema or bighating nararamdaman natin, kailangan tayo manghingi ng spiritual sa ating mga Panginoon. Ngayon naman sa second application natin, value what Jesus purchased on the cross. So, palagyan natin kung ano yung ginawa ng Panginoong paghihirap or yung pagtubos niya sa atin. Ngayon naman sa third application, offer yourself as a clean instrument. So, i-offer natin yung mga sarili natin sa Panginoon bilang isang instrumento sa marami at syempre bilang instrumento niya rin. And kailangan maging malinis tayo sa mga mata or kailangan maging malinis tayo bilang kanyang instrumento. Ngayon naman sa discussion na tayo, why is it important of being God's clean instrument? Para sa akin, importante kasing maging malinis ka kasi paano ka magiging instrumento ng Panginoon kung may nagagawa kang kasalanan or patuloy mo pa rin ginagawa yung mga kasalanan na yun. At ngayon naman, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon kung paano tayo tinubos ng Panginoon sa mga kasalanan at syempre sa pagiging alipin natin sa mga kasalanan. How can you apply it? How can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pagiging kailangan natin alisin na lahat ng kasalanan na gagawa at kailangan natin maging malinis sa mata ng Diyos. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.